Lolo, Lola, bigla ka bang napapahinto sa ginagawa mo dahil sa pamamanhid ng kamay o biglang hilo? May mga pagkakataon bang hirap kang magsalita kahit malinaw naman sa isip mo ang gusto mong sabihin? Huwag mo na pong balewalain. Dahil ang mga senyal na yan maaaring babalanan ng isang stroke. At kapag na-stroke ang isang senior, pwede itong mag-iwan ng permanenteng epekto o mas malala pa. Pero ang magandang balita, maaari itong iwasan. When sa video na ito, tutulungan kitang maintindihan kung paano mo mapapangalagaan ang sarili mong katawan kahit edad 60 na o lampas pa. Ang layunin natin maging mas malakas pa kaysa sa mga kaedad mo. At kung ikaw ay may anak, apo o mahal sa buhay, gusto rin nilang manatili kang malusog, masaya at buhay na buhay. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong procedure para maiwasan ang stroke. Kadalasan, simpleng pangangalaga sa katawan at disiplina sa pangaraw-araw na pamumuhay ang tunay na susi. At yan ang pag-uusapan natin sa buong video. Ngayon simulan natin sa pinakaunang hakbang, ang pag-monitor sa iyong blood pressure o presyon ng dugo. Ayon sa mga doktor, ang mataas na presyon ang pangunahing sanhi ng stroke sa matatanda. Ang problema, marami sa ating mga senior hindi na alam kung mataas ba ang BP nila dahil hindi nagpapacheck. Minsan sasabihin lang siguro pagod lang ako kahit palaging sumasakit ang ulo. Sumisikip ang batok o nanlalabo ang paningin. Kaya ang simpleng unang hakbang, mag-pub-check ng regular. Hindi mo kailangan pumunta agad sa malaking ospital. Maraming barangay health center na nag-o-offer nito libre o mura lang. Maaari ring bumili ng digital BP monitor para sa bahay araw-araw o kahit every other day. Mas maganda kung nasusukat mo ang presyo mo. Lalo na kung may history ka ng high blood o may kapamilya kang na-stroke na noon. Isang halimbawa si Mang Lando, 69 years old. Dati palagi siyang napapagod kahit wala pang ginagawa. Akala niya dahil lang sa edad. Pero nang pinacheck niya ang BP niya sa suki niyang botika, 170/110, delikado yan. Agad siyang pinayuhan ng doktor na baguhin ang kanyang diet, bawasan ang alat at maglakad-lakad araw-araw. Pagkatapos ng 3 linggo, bumaba ang BP niya sa 130/85. Hindi perpekto pero malaking improvement. At ito ang punto, hindi huli ang lahat. Kahit matanda ka na, kaya mo pang ayusin ang kalusugan mo kung kikilos ka ngayon. Sunod nating pag-usapan, pagkain. Marami sa atin ang lumaki sa pagkaing maalat, tuyo, bagong, daing chicharon. Masarap oo, pero kapag araw-araw, ito ay nagiging lason sa ugat. Ang sobrang sodium o asin sa katawan ang nagpapataas ng presyon. At kapag napinsala ang mga ugat sa utak, dito nangyayari ang stroke. Kung pwede mo lang baguhin kahit konti ang iyong mga kinakain araw-araw. Halimbawa, imbes na pritong longganisa, subukang mag-oatmeal na may saging sa umaga o kaya dagdagan ang gulay sa tanghalian at bawasan ng patis o tuyo sa ulam. Gaya ng ginawa ni Lola Nena, 72 years old, dati araw-araw siyang kumakain ng tuyo at itlog na maalat. Simula nang palitan niya ito ng nilagang saging at kamote, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam niya at hindi na siya agad hinihingal kahit naglalakad sa palengke. Pangatlo, huwag mong kalimutang uminom ng sapat na tubig. Totoo? Maraming matatanda ang hindi sanay uminom ng 8 basong tubig sa isang araw. Pero tandaan ang katawan mo ay parang makina. Kapag kulang sa tubig, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Tumataas ang lapot ng dugo at dito pwedeng magsimula ang pagbabara. Hindi mo kailangang magpanik. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo agad sa 8 baso. Simulan mo lang sa 3 sa umaga, 3 sa hapon at 2 bago matulog. Kung may iniinom kang maintenance meds, mas lalong mahalagang uminom ng sapat na tubig para maiwasan ang dehydration. May kakilala akong si Kuya Dado, 65. Halos hindi siya uminom ng tubig, puro kape lang at soft drinks. Hanggang sa isang araw, inatake siya sa puso. Sabi ng doktor, isa sa dahilan ay kulang ang fluid sa katawan. Ngayon, bitbit niya palagi ang kanyang tubig sa isang malaking bote. Naging habit niya na ito at dahil doon mas aktibo siya, mas malinaw mag-isip at mas bihira siyang makaramdam ng hilo. Pang-apat, mahalaga ang pagkilos araw-araw. Hindi kailangang intense, hindi kailangang mag-gym. Ang mahalaga, gumagalaw ang katawan. Kahit pagwawalis sa bakuran, pagsasampay ng damit o paglalakad-lakad sa labas tuwing umaga, ang galaw ay nagpapalakas ng puso at nagpapadaloy ng dugo sa buong katawan. Kabilang ang utak, hindi mo kailangang sumali sa marathon. Pero kung kaya mong maglakad ng kahit 15 hanggang 30 minuto bawat araw, mas mainam. At kung may kasama ka, asawa, apo, kapitbahay, mas masaya at mas motivating. Ang goal natin ay hindi perfection.
Ang goal ay consistency. Dahil sa simpleng galaw-galaw lang, nababawasan ang panganib ng stroke ng hanggang 27% ayon sa mga pag-aaral. Ngayon, alam na natin ang mga dapat unahing gawin: PP monitoring, tamang pagkain, pag-inom ng tubig at regular na kilos. Handa ka na bang malaman ang mga senyales bago umatake ang stroke? Sa part 2 ng video na ito, pag-uusapan natin ang mga early warning signs na madalas hindi pinapansin ng matatanda at paano mo ito marerespondihan bago mahuli ang lahat. Pero bago tayo tumuloy, comment mo nga diyan sa baba ang salitang "Iwas stroke now" kung nakuha mo ang mga tips na to. At kung gusto mong mas maraming ganitong video na para sa kalusugan ng matatanda, smash subscribe at paki-like na rin. Sa part 2, bibigyan kita ng real-life na babala, mga senyales ng stroke bago ito tuluyang umatake. Kaya huwag mong palalampasin. Kita-kits tayo sa susunod na bahagi. Alam mo ba na minsan ilang minuto bago umatake ang stroke, may babala na agad ang katawan mo? Pero ang tanong, napapansin mo ba ito? O baka naman katulad ng iba, iniisip lang na simpleng hilo, simpleng pagod o baka init lang ng panahon? Maraming matatanda ang nadadala sa ospital dahil akala nila okay lang ang nararamdaman nila. Pero kapag huli na ang lahat, saka lang nila naaalala. May senyales na pala pero hindi pinansin. Kaya ngayong bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga babala bago umatake ang stroke. Mga sintomas na hindi mo dapat palampasin. Ang unang madalas na senyales ay pamamanhid o pangangalay ng kalahating bahagi ng katawan. Pwede ito sa mukha, kamay, braso o binti at madalas biglaan. Halimbawa, habang nagluluto ka o nanonood ng TV, biglang parang tinusok ang mukha mo at hindi mo maramdaman. O kaya may hawak kang kutsara pero nahulog kasi biglang nanghina ang kamay mo. Hindi ito normal. Hindi ito dapat hintayin mawala lang. Kapag naramdaman mo ito, lalo na kung wala namang dahilan, agad kang umupo, huminga ng malalim at ipaalam sa kasama mo dahil yan ay posibleng indikasyon na may bara na sa daluyan ng dugo papunta sa utak. Ikalawa, pagsasalita na hindi mo makontrol. Pwede kang makaranas ng pagbulol, hirap bumuo ng salita o pagsasabi ng mga salitang walang kabuluhan. Kahit malinaw sa isip mo ang gustong sabihin, parang hindi mo maikonekta ang dila mo sa utak mo. Kapag may kasama ka, pwede rin nilang mapansin na kakaiba na ang tono ng boses mo o ang mga sinasabi mo. May isang kwento si Aling Tess, 68. Naglalakad lang daw siya sa palengke nang biglang hindi na niya maibukan ng maayos. Ang bibig niya, akala ng iba na stroke na siya agad. Pero dahil alerto, ang kasama niyang anak agad siyang dinala sa pinakamalapit na klinik. Buti na lang transient ischemic attack pa lang. Ibig sabihin babala pa lang ng stroke. Naagapan agad kaya hindi na lumala. Pangatlo, pagkalito o hindi makaintindi ng simpleng bagay. Minsan kahit hindi ka patuluyang na stroke, nagkakaroon na ng epekto sa utak ang kulang sa daloy ng dugo. Mapapansin mo na parang hindi mo maintindihan ang sinasabi ng iba o kaya ikaw mismo, nahihirapan kang intindihin ang sinasabi mo. May mga seniors din na nagsasabi ng ganito. Bakit parang ang gulo ng paligid? Hindi ko maalala kung bakit ako nandito. Ito'y senyales na ang utak ay hindi na nakakakuha ng sapat na oxygen at ito'y delikado kung mapapabayaan. Ikaapat, pagkawala ng balanse o bigla ang pagkahilo, hindi normal na mawalan ka ng panimbang kahit nakatayo ka lang. Kung bigla kang natumba, nahilo o parang umiikot ang paligid mo, posibleng apektado na ang cerebellum, bahagi ng utak na responsable sa koordinasyon. May kakilala akong si Mang Ilay, 72. Araw-araw siyang naglalakad sa umaga. Isang araw habang nasa kanto, bigla raw siyang napaupo sa semento. Akala niya nahilo lang sa init. Pero ilang oras matapos nun, hindi na niya maigalaw ang kanang bahagi ng katawan niya. Ang sabi ng doktor, mini-stroke daw ang nangyari bago ang mismong full stroke. Kung agad lang siyang nagpatingin, baka naiwasan pa ito. Panglima, panlalabo ng paningin sa isa o parehong mata. Ang stroke ay hindi lang sa utak, apektado rin ang mata. Kaya kapag bigla kang hindi makakita ng malinaw o parang may kurtina na bumaba sa paningin mo, huwag mo itong baliwalain. Kahit pansamantala lang ito, senyales pa rin ito na may problema sa daloy ng dugo sa optic nerve o sa mismong utak. Ngayong alam mo na ang mga karaniwang babala, ang susunod mong tanong ay kapag may naramdaman akong ganito, anong dapat kong gawin? Ang unang-una, huwag hayaang lumipas ang oras. Ang stroke ay oras laban sa buhay. Ang bawat minutong lumilipas may mga cells sa utak na namamatay. Kaya kung ikaw man o ang kasama mo ay may nararamdamang kahit isa, sa mga nabanggit na sintomas, huwag na huwag mong hihintayin pa ang isa o dalawa pa. Isang senyales pa lang, kumilos na agad. Ang pinakamainam na gawin ay tumawag sa emergency.
Kung may 911 sa area ninyo, gamitin ito. O kaya magpadala agad sa pinakamalapit na ospital. Huwag nang sayangin ang oras sa pag-iisip kung totoo ba o hindi. Mas mabuti ang sobra, ang pag-iingat kaysa huli ang lahat. At kung ikaw ay mag-isa sa bahay, siguraduhing may nakahandle listahan ng emergency contact, gamot at history ng sakit mo malapit sa telepono. Isabit ito sa pinto ng refrigerator, sa may altar o sa tabi ng kama. Marami na tayong nababalitaan na senior na hindi agad nadala sa ospital. Dahil walang alam ang kapitbahay kung sinong tatawagan. Ngayon baka tinatanong mo rin, may paraan ba para malaman agad kung stroke nga ang nararanasan ko? May tinatawag tayong fast test F para sa face. Pakitingnan kung pantay ba ang mukha mo kapag ngumiti. Para sa arms, subukang itaas ang dalawang braso. May isa bang hindi makasabay? Para sa speech, magpakilala. Normal ba ang pananalita mo? Para sa time, kung merong kahit isa sa tatlong ito, time to call for help. Simple lang pero maraming buhay na ang nasagip dahil sa kaalaman na ito. Lagi mong tandaan, ang stroke ay hindi instant killer kung maagapan. Pero kapag napabayaan, minsan 1 minuto lang ang pagitan ng normal na buhay at isang buhay na nakahiga na lang sa kama habang buhay. Kaya habang malakas ka pa, habang nakakahinga ng malalim at nakakalakad pa, kahit dahan-dahan, gawin mo na ang mga simpleng hakbang para mailayo ang sarili sa ganitong trahedya. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin kung paano mo mapapalakas ang iyong utak at daluyan ng dugo gamit lang ang pagkain, ehersisyo at simpleng daily routine. Kung gusto mong humaba pa ang buhay mo, hindi lang basta buhay kundi masigla at may dignidad, huwag mong palalampasin ang part 3. Pero ngayon gusto ko munang malaman, comment mo dyan ang alam ko na kung andito ka pa. At kung may natutunan ka, paki-like ang video at smash subscribe para sa mas marami pang health tips na para sa matatanda galing sa puso. Alam mo ba na hindi lang gamot ang kayang magpalakas sa utak at daluyan ng dugo? Minsan ang sikreto ay nasa kusina mo lang. Nasa mga simpleng galaw na ginagawa mo araw-araw. At higit sa lahat, nasa isip mo mismo kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mong kalusugan. Ngayong alam mo na ang mga senyales ng stroke at ang kahalagahan ng mabilis na pagkilos, pag-usapan naman natin kung paano mo mapapalakas ang iyong utak, puso at mga ugat para mailayo ang sarili sa stroke habang tumatanda. Unahin natin ang pagkain para sa utak at puso. Hindi lahat ng pagkain ay pare-pareho ang epekto sa katawan. May mga pagkain na tahimik na sumisira sa ugat at may mga pagkain na parang gamot na nagbibigay lakas at linaw sa isipan. Isa sa pinakamainam na pagkain para sa seniors ay ang isda. Lalo na ang mayaman sa omega-3 fatty acids gaya ng sardinas, bangus, galunggong at tulingan. Alam mo ba na ang omega-3 ay tumutulong upang mapanatiling malambot at malusog ang mga ugat? Kapag malambot ang ugat, hindi ito madaling barahan. At kung hindi nababara, tuloy-tuloy ang daloy ng dugo. Kaya naiwasan ang stroke. Kung hindi naman palaging available ang isda sa inyo, pwedeng magdagdag ng malunggay, itlog o munggo sa pagkain. May mga senior na nagsimula lang sa isang simpleng sabaw na may malunggay at tinadtad na itlog. Pero buwan lang ang lumipas, mas naging alerto na sila. Mas magaan ang pakiramdam at mas bihira ng sumakit ang ulo. Sunod ay ang pag-iwas sa sobrang mantika at asukal. Oo, alam nating lahat kung gaano kasarap ang pritong pagkain lalo na kung may sawsawang suka. Pero kung araw-araw mo itong kinakain, baka hindi mo alam, pinapatigas na ng mantika ang ugat mo sa loob. At kapag matigas ang ugat, mas madaling mabutas o mabarahan. Yan ang tuwirang dahilan kung bakit may mga matatanda na bigla na lang bumabagsak at hindi na makabangon. Aling Linda, 65 years old, dati araw-araw nagpiprito. Pritong itlog, pritong tuyo, pritong baboy. Pero noong isang araw, bigla siyang nahilo at hindi makasalita. Mabuti at mabilis na nadala sa ospital. Ang sabi ng doktor, napinsala ang ugat dahil sa sobrang taba sa dugo. Simula noon, nagdesisyon na siya. Steamed na gulay, sabaw at mas maraming prutas. Bumaba ang kolesterol, bumalik ang lakas at ngayon siya pa ang nagvo-volunteer mag-zumba tuwing linggo. Ang punto, hindi mo kailangang alisin lahat ng paborito mong pagkain pero kaya mong limitahan. Kaya mong piliin ang mas mainam para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang simpleng ehersisyo na pwedeng gawin ang kahit sino. Kahit senior, hindi ito matinding workout. Hindi ito para magpapayat agad. Ito ay para lang gumalaw ang katawan mo, umikot ang dugo, at maging aktibo ang utak. Halimbawa, tuwing umaga bago ka pa man kumain, subukang maglakad-lakad sa loob ng bahay kahit paikot lang sa sala.
Kung may hagdan kayo, kahit 2 ulit na akyat baba. Kung may halaman, magdilig habang nag-stretch. Minsan may mga lola na sabay pangang nagsasayaw sa harap ng TV habang pinapakinggan ang paborito nilang kanta. Hindi mo kailangang sumunod sa video tutorial. Ang mahalaga, gumagalaw ka kahit 5 minuto sa umaga, 5 minuto sa hapon. Hindi mo man makita agad ang epekto. Pero sa loob ng 2 linggo, mas giginhawa ang pakiramdam mo. Sa mga pag-aaral, napatunayan na ang seniors na gumagalaw araw-araw kahit simpleng lakad lang ay may mas mababang tiyansa ng stroke ng higit 30%. Bakit? Kasi kapag gumagalaw ang katawan, nabubuhay ang puso, gumaganda ang takbo ng dugo at naa-activate ang utak. Kaya kahit dahan-dahan lang galaw lang ng galaw. At habang pinag-uusapan natin ang utak, mahalaga ring i-mention ang mental health. Alam mo bang ang lungkot, stress at sobrang pag-iisip ay may epekto rin sa stroke? Kapag palagi kang may iniisip na mabigat, problema sa pera, tampo sa pamilya o sakit sa katawan, ang cortisol level mo ay tumataas. Ito ang stress hormone na kapag palagi mong dala, pwedeng magpataas ng blood pressure at magdulot ng pagkasira ng ugat. Kaya mahalaga rin ang pag-aalaga sa isip. Paano? Magsulat ng journal, kumain ng sabay sa pamilya, magdasal o magnilay tuwing umaga, maghanap ng masayang bagay kahit maliit lang. Tulad ng pagtawag sa kaibigan, panonood ng comedy o pagkanta ng lumang kanta habang nagluluto. Hindi mo kailangang maging masaya araw-araw. Pero kung pipiliin mong hanapin ang dahilan para ngumiti, kahit isa lang sa maghapon, malaki na ang epekto niyan sa katawan mo. At o pa ang hindi alam ng karamihan, ang pagtawa ay nagpapababa ng stress at nagpapalawak ng ugat. Opo, kahit simpleng tawa lang parang ehersisyo na sa katawan. Kaya huwag kang mahihiyang tumawa. Ang totoong masayahin mas malusog kahit may edad. Ngayong napag-usapan na natin ang mga pagkain, galaw at mindset na kayang tumulong para makaiwas sa stroke, handa ka na bang matutunan ng mga bagay na dapat iwasan? Sa part 4 ng video, ibubunyag natin ang mga simpleng gawain na akala mo ay walang epekto. Pero tahimik palang nagpapataas ng tiyansa ng stroke, mga maling routine sa umaga, maling posisyon sa pagtulog at mga ugali na dapat mo nang bitawan. Pero bago tayo dumiretso sa susunod, gusto ko munang marinig ang sagot mo. Comment mo diyan, gusto kong lumakas kung andito ka pa at natututo. At kung gusto mong mas maraming seniors pa ang makaiwas sa stroke, paki-like mo itong video at huwag mong kalimutang mag-subscribe kasi linggo-linggo may bago tayong health tips na para sa'yo. May mga simpleng ginagawa ka ba araw-araw na akala mo'y normal lang? Pero sa totoo lang, tahimik nang sumisira sa katawan mo. Baka ito ang dahilan kung bakit kahit maingat ka, mataas pa rin ang tiyansa mong ma-stroke. Ngayon alam mo na ang mga pagkain, ehersisyo at habits na makakatulong para makaiwas sa stroke. Pag-usapan naman natin ang kabilang bahagi, ang mga dapat mong iwasan. Dahil minsan hindi lang kung anong ginagawa natin ang mahalaga, kundi kung anong patuloy nating ginagawa na hindi natin alam ay nakakasama na pala. Isa sa pinakaunang bagay na dapat mong bantayan ay ang pagpupuyat. Alam kong may mga seniors na hirap talaga matulog sa gabi. Minsan dahil sa rayuma, minsan dahil sa kaiisip. Pero kapag palagi kang kulang sa tulog, tumataas ang inflammation sa katawan. At kapag laging puyat, hindi rin nakakabawi ang utak at puso. Sabi nga ng mga doktor, ang taong kulang sa tulog ay mas mataas ang risk ng hypertension, heart disease at stroke. Si Mangorio, 71 years old, laging nagigising tuwing duon ng madaling araw. Sabi niya, sanay na, raw. Pero ilang buwan lang, napansin ang pamilya niya na palagi siyang irritable at parang malimutin. Nang nagpatingin siya, mataas na ang blood pressure niya at may early signs na ng memory loss. Ngayon, ginagawa na niya ang habit na matulog ng maaga, walang cellphone o TV, bago. Matulog at uminom ng maligamgam na tubig at chamomile tea tuwing gabi. Mas mahimbing ang tulog, mas kalmado ang isip. Kaya tandaan, kung gusto mong lumakas at makaiwas sa stroke, tulog ay kayamanan. Kung hirap kang matulog, pwede mong subukan ng relaxation bago matulog. Gaya ng malalim na paghinga, pakikinig ng instrumental music o pagbabasa ng maikling dasal. Sunod nating iwasan ay ang sobrang pag-upo buong araw. O nakakatamad minsan bumangon lalo na kung malamig ang panahon o kung wala ka namang lakad. Pero ang matagal na pagkakaupo ay isa sa mga dahilan ng blood pooling. Kahit nakaupo ka lang, subukan mong mag-stretch tuwing 30 minuto. Iangat ang paa, ikot-ikot ang kamay o maglakad sa kusina at pabalik. May mga lolo't lola nga na may lakad every commercial break rule. Tuwing patalastas sa TV, tumatayo sila at naglalakad muna.
Si Aling Pilar 66 laging nasa sofa mula umaga hanggang gabi. Noong isang araw, bigla siyang sumakit ang dibdib at napansin niyang namamanhid ang kanyang kaliwang kamay. Agad siyang dinala sa klinik at buti na lang mini-stroke lang daw at hindi full. Ngayon may timer na siya tuwing nanonood ng TV. Every 20 minutes, tumatayo at nagsistretch. Simple lang pero malaki ang epekto. Isa pang dapat iwasan ay ang sobrang alat at processed food. Nabanggit natin ito sa part 1 pero ulitin natin dahil ito ang isa sa pinakakalat na dahilan ng stroke sa seniors. Alam kong masarap ang instant noodles, dilata, chicharon at tocino. Pero sa bawat isang serving niyan, napakaraming sodium at preservatives ang napupunta sa katawan mo. Ang katawan ng matanda ay mas sensitibo, hindi gaya noong bata pa. Kaya